That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX3, kaya parte ng aking routine ang pag-inom ng MX3 capsule. Ang kalusugan ay priority ko sa lahat. Masarap mabuhay nang walang inindang sakit sa katawan. Kailangan balanse ang food choices. Meron kang vegetables, meron kang fish and chicken. Plus, dinagdag ko ang MX3 capsules at MX3 coffee. Ganado ako magtrabaho dahil balanse ang aking lifestyle. And for me, life is sweeter with MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Bilib ako sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Kwarta Extravaganza. Narito na ang inyong pagkakataong manalo ng limpak-limpak na papremyo mula sa ACS Kwarta Extravaganza. Over 3 million in prizes ang ipamimigay nationwide. Tax-free! Kada linggo, simula Setyembre, may tsansang magwagi ng cash at gift bags mula sa ACS Manufacturing Corporation at sa RMN at IFM stations nationwide. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang proof of purchase mula sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, at Unique Toothpaste. Ilakip ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title ACS Kwarta Extravaganza, ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week, at RMN o IFM station na inyong sasalian. The more entries you send, the bigger chances of winning. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Kwarta Extravaganza 2023. Hatid ng RMN at IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Kwarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from September 16 to December 16, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0753, series of 2023. Pagbasa sa ikasampung kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1 hanggang 42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli.
Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos. DCXL News, ang himpilan ng RMN.